So minsan kapag mataas yung chords ng isang kanta or mababa, hindi natin siya tinutugtog. But then, I tell you na mayroon tayong pwedeng gawing paraan kung paano natin maayos yung ganung bagay. So panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Kumusta mga katupa? Isang panibagong tutorial na naman ang inyong nakikita. At napansin nyo na medyo natagalan rin na hindi ako nakapag-upload ng video dito sa ating channel. It's because kagagaling ko lang sa sakit at ngayon pagaling na at may ubo na lang tayo. Pero praise God kasi pagaling na. Okay? At yung tutorial na to ay kagaya ng nabasa nyo sa title, kung paano tayo magta-transpose or kapag nahihirapan tayo sa isang chords. It's either natataasan tayo or nabababaan sa isang chords ng isang kanta. So kagaya ng sinabi ko kanina, may mga ilan sa atin na actually ganoon din ako dati na hindi ko na tinutugtog sa gitara or sa mga umaawit yung isang kanta kapag narinig ko or na mataas or something mababa, ganyan. But then, kailangan nyo matutunan kung paano mag-transpose. Kasi yan yung paraan na pwede natin gawin para maiwasan yung ganong senaryo na iniiwasan natin yung pagkanta o pagtugtog ng isang kanta na mataas or mababa. Yung video na to mga katupa ay actually ginawa ko na siya ng tutorial dati. But then, marami sa inyo ang nalilito. Kaya, magbibigay ako sa inyo ng additional information kung paano nga ba talaga nag-work yung pagta-transpose. Okay? So, wag na natin patagalin pa. Tayo magsimula na. Alright, so kakailanganin natin ng illustration board para mas makita nyo. Yan, nakasulat na dyan. Para mas maliwanagan kayo ng maayos. Okay? So, ilapag muna natin yung gitara natin. Okay, so kung mapapansin nyo dito sa ating board or whiteboard, nakasulat dyan yung alphabet ng music. So, meron tayong A, B, C, D, E, F, G. So, hanggang G yung alphabet. Okay, sa alphabet natin na to, merong sharp yung bawat letra except sa dalawa, yung B at E. Okay, so, hindi ko na kailangan ito ipaliwanag pa sa inyo ng detalyado kasi ginawa ko na to ng video. So, panoorin nyo na lang yung video na yan about dito sa alphabet na yan para hindi na tayo matagalan pa sa video na to. So, mabilisan lang to. Okay, so, halimbawa, ganito, yung chords ng isang kanta ay halimbawa, nasa key of G, yung chords. Ipagpalagay natin na mayroon tayong G, E minor, C, and D. So, halimbawa, ganyan yung chords ng isang kanta, yung pagkakasunod-sunod niya. So, depende pa rin to sa magiging sequence ng chords ng isang kanta. So, halimbawa lang to. Okay? Then, ita-transpose natin siya sa prefer mo na key. So, in my case, halimbawa, gusto kong abutin yung key of D major from key of G kasi may mga instances na yung key of G ay mataas sa akin or something na mababa. Okay? So, kailanganin ko siya na i-transpose para maabot ko. So, sa akin naman ay I think fit sa akin yung D major. Okay? So, paano natin siya ita-transpose from G to D? Okay, so titingnan natin yung panggagalingan natin, yung pinaka-original chords. Okay, halimbawa ito yung original chords. Yung G, tingnan natin yung G. At tumingin tayo dito sa taas, kung nasaan yung G. Andito siya. Ngayon, magbibilang tayo ng step or steps papunta sa D. At kung ano yung bilang, yun yung magiging bilang natin sa susunod pang mga chords na ating itatranspose. So, from G to D. Okay? So, ang gagawin nyo, pwedeng paatras at pwedeng paabante. From G, G sharp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para maabot natin yung D. At pwede rin naman paatras, magbibilang ka din. From G. So, wag nyong, wag nyong kakalimutan na meron tayong sharp dyan sa ilang letra. Makita nyo yung black na yan. Okay? So, from G, magbilang ka hanggang sa maabot mo yung D. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya paatras at sa paabante ay 7. So, ang gagawin muna natin dito ay paabante para hindi kayo malito. Okay? 1, from G, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Okay. 7 counts para maabot natin yung D. Okay? Ilalagay na natin dito yung D sa tapat ng G. Yan yung ating magiging transpose chords. Okay? Then, pagdating naman sa E minor, since minor siya, kukunin muna natin yung pinaka-note niya. Okay? Yung E. So, nasan yung E dito? Ayan. And, magbibilang ka din ng 7 paabante. The same. Kung ano yung bilang dito sa G to D, ganun din yung bilang natin sa E. Magbibilang ka ng 7. Then, kung ano yung tapatan na letra or note sa bilang na 7, yun yung ating ilalagay dito sa kanyang sunod na chord. Okay? From E, bilang ka 1 sa F. Sa F sharp 2, G 3, G sharp 4, 5 A, 6 A sharp, B 7. Okay, so yung pang 7 na bilang natin dyan, paabante ay B. So it means na yung ating ilalagay dito ay B minor, since minor yung ating chord dito sa may pagtatranspose natin. B minor. Okay? Yan. Next, sa C. Anong kanya magiging katumbas na chord dito sa ating key of D na sa pagtatranspose natin? So from C, hanapin natin yung C dito. Yan. Magbibilang din tayo ng 7 paabante. Okay? Start tayo dito sa C sharp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung pang 7 niya ay G. Yan. So, ibig sabihin yan, G ang katumbas niya. O yung kanyang kapalit, I mean. Okay. And, dito sa D, naman tayo, dito sa D. Ganon din. Tingnan mo kung nasan yung D dito. Ayan, ito. Magbibilang ka din ng 7 counts sa ating pa-forward na bilang. From D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung pang 7 natin ay A. So, ibig sabihin, A yung ilalagay natin. Meron na tayong na-transpose from key of G to key of D. Okay? Ang halimbawa na kanta dito para mas makita nyo kung talagang totoo yung na-transpose natin, mag-try tayo sa gitara ng isang kanta. Okay, so mag-try tayo ng isang kanta na ganito yung chords niya. So, yung kanta na alam ko dito na ganito yung chords ay yung Tunay na Diyos. Okay? Dito muna tayo sa key of G na key. So, kakantahin ko siya sa key of G, which is medyo mababa nga sa akin, and then kakantahin natin siya sa D kung talagang tugma yung tinranspose natin para makita nyo. Okay? Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. So, medyo mababa siya sa akin. So, what I need to do is yung gagamitin ko yung transpose natin na key of D. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. C, di ba? So, medyo naging komportable na ako sa pagkanta. So, yan, ganyan nagwo-work yung pagtatranspose mga katupa. And, halimbawa naman, doon tayo sa key of C. Halimbawa, yan yung chords ng isang kanta. At meron tayong, sabihin natin, C, E minor, F, and G. So, pwede nyo i-try sa ibang key mga katupa. Sundin nyo lang yung pattern na ginawa ko dito. And lahat ng key na gusto nyo na i-transpose, pwede nyo na may transpose. Sundan nyo lang yung pattern. So, it depends, yung bilang, depende siya sa, so maraming nalilito dito sa bilang, na akala nila ganun din yung count sa ibang key. So, depende yan sa key. Halimbawa, ito nga, sa ginawa natin, from C to key of F. Kasi depende sa aabutin mo na key or chords, okay? So, dun ka babase sa unang bilang na tinranspose mo. Halimbawa, yung C nga kanina, to F. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then, kung ang gusto mo nang abutin ay key of G, so magbabago yung bilang doon. So, from C to G,
Ilan ang bilang na? From C sharp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Then, ang gagawin mo din sa mga susunod na na ipapalitan mo, ganun din yung count. Okay? So, magsisimula yan dun sa pinakauna mong ginawa. Dun magsisimula yung count. Alright. So, ayan mga katupa, tapos na tayo sa pag-transpose and I hope na natutunan nyo at naliwanagan na kayo kung paano natin papalitan yung chords na sa tingin natin ay mababa or mataas para sa ating mga boses or sa mga umaawit. Mahalaga din to sa ating pagigitara kasi mas masasanay tayo na i-explore yung different chords or family chords na pwede natin i-play sa gitara. So yun lang mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood at kung gusto mo maabangan yung mga susunod kong tutorials kagaya nito at mga praise and worship tutorials, pindutin mo lang yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification tsaka yung all para sigurado updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Paki-like na rin yung video na to mga katupa para mapanood ng iba nating mga kapatid na nangangailangan ng video na to. So maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you and all the glory belongs to God.